pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Correct. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inihayag ng isang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Sara Duterte na hindi kailangang humarap sa paglilitis sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Samantala, may apelyidong gaya ng Pampano, Bacon at Quezim ang ilan sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Sara Duterte. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para ho mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at pag-commit ng high crimes dahil sa umano'y pagkontrata ng assassin at planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si House Assistant Majority Leader San Juan Lone District Representative Bel Zamora kasama si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tututok sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon sa San Juan City Congresswoman, hindi na kailangang humarap ni na PBBM, First Lady at Speaker sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. At kahit si VP Duterte, hindi rin kailangang humarap dahil mayroon na silang sapat na ebidensya kaugnay nito. We have testimonial evidence, we have documentary evidence, so sapat na po. Tinutukoy ng kongresista ang mga binitiwang pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakalipas na taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda at pagpupulong ng House Prosecution Panel na hinati na sa mas maliliit na grupo kada article of impeachment. Nakapagsagawa na rin anya ito ng mock trial o pagsanay para sa nakaambang paglilitis. Samantala may mga apelyidong gaya ng Pampano, Quezim at Bacon sa mga nadiskubring recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery, kabilang umano sa recipients ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, Sala Quezim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA, giit ng House Prosecution. Mas titibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng alegasyong maling paggamit at paglusay sa confidential funds nito. Mapapalakas ang ebidensya, gaganda ang pag-present ng prosecution pagdating po ng impeachment trial. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Kongreso ang ebidensyang nakalap kaugnay ng paggastos ng confidential funds ni Vice President Duterte. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Una nang sinabi ni VP Duterte na hindi ito makapagkomento kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan dahil hindi nito alam kung paano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso.
Tinawag naman ni Sara Duterte na isang guni-guni lang ang mga bagong pangalan na umano'y recipients ng kanyang confidential funds. Inihayag kamakailan ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para sa House Prosecution Panel, mapatitibay nito ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng umani maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Gayunman, tila isinasantabi ito ni VP Duterte at tinawag na guni-guni. Pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yung Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Lawrence Defensor na isang House Prosecutor, pinaghahandaan na nilang maigi kung papaano sasagutin ang mga gagawing pagkwestiyon ng Defense Panel sa kanilang mga ebidensya at testigo. 80% na rin silang handa kahit nahati ang atensyon sa ngayon dahil sa pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Ang buong prosecution team, Rose, dapat alam natin ang lahat ng ebidensya at lahat ng articles of the impeachment. All of us should be on board on all articles of impeachment. Kasi ano yan, hindi pwedeng matanong kami ng related sa ibang articles and we don't have a mastery of that article. So while we are focused on building up the case for Article 1, we will be on board Articles 2 until 7. Samantala, wala pang pinal na desisyon ng House Prosecution sa susunod nilang magiging hakbang matapos na i-reject ni Senate President Francis Escudero ang mosyon nilang pasagutin na si VP Duterte sa Articles of Impeachment. Naninindigan din ng Senate Leader na sa June 2025 na i-convene ang Senado bilang isang impeachment court, oras na magbalik sesyon na matapos ang break dahil sa 2025 midterm elections. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.